Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Magandang hapon po mga kabangsamoro sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, piyotamagan po mga kabangsamoro sa ating mga kapatirang indigenous people. At syempre mga kabangsamoro, panibagong araw naman ngayon. Araw po tayo ngayon ng Monday, May 13, 2024. At syempre kasalukuyan pa rin mga kabangsamoro ginaganap yung Barmaa At mabuhay po yung ating mga atletiko Lahat-lahat ng mga paaralan sa iba't ibang probinsya ng rehiyon ng Bangsamoro na sumabak sa Barmaa. Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN Technical Team, sa pamumuno po yan ni Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Ahmad. At syempre yung ating mga magiting na kagapay sa technical control, si Sir Hasanuddin Singgon at Ustadz Mohamedin Sulaiman. Siyempre, yung ating one of the sponsor ng ating programa, ang Peace Security and Reconciliation Office of PSRO, na under po yan sa Office of the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Ipagpapatuloy po natin mga kabangsamoro ang ating talakayin ng Ministry of Social Services and Development. At syempre kasama rin mga kabangsamoro sa programa ng Ministry of Social Services and Development buwan po ng Pebrero taong 2024. Mahigit kumulang 200 micro-entrepreneurs in Cotabato City receive additional livelihood cash assistance mga kabangsamoro. Yan po ay buwan ng Pebrero sa taong 2024. Ginanap po yan sa Cotabato City. Sa Cotabato City Hall mga kabangsamoro. Sa pamamagitan po yan ng Ministry of Social Services and Development and in collaboration with the City Social Welfare and Development Office of Cotabato City mga kabangsamoro. So, nakatanggap po yung 257 micro-entrepreneur beneficiaries, doon po sa programang Unlad Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program, Yan po ay araw ng Pebrero 23 taong 2024. Diyan po yan sa People Palace, Cotabato City, mga kabangsamoro. At syempre, pwede nang puhunan yung mga natanggap nilang mga cash assistance doon sa mga nagsisimulang magnegosyo o doon sa meron ng mga maliit na negosyo mga kabangsamoro. Tumanggap ang bawat isa ng 20,000 pesos at kasama na po dyan yung additional seeds capital fund which they can use they can use to sustain and grow their business mga kabangsamoro. Ibig sabihin para palaguin, tulungan yung kanilang mga negosyo na mas lalo pang lumawak, especially nabigyan sila ng mga additional capital mga kabangsamoro. So kabilang mga kabangsamoro sa mensahe ni Jalil Pandi yung MSSD Social Welfare Officer 4 at kanya pong binigyan ng emphasize one of the mandates of the MSSD is to provide quality services and program that will help to elevate the living condition of the Bangsamoro people. At syempre yan naman talaga yung pinaka-aim dyan mga kabangsamoro.
kung papaano masagip, kung papaano maangat, at kung papaano pa madagdagan yung mga kabuhayan ng mga Bangsamoro. So kabilang dyan mga kabangsamoro, kasama rin si Miss Annalyn Muhammad na isa po sa mga one of the beneficiaries na nagpasalamat sa kanyang nagpaabot ng pasasalamat sa MSSD. At kanyang sinabi na yung capital ay magiging mapalaki pa niya ng konti yung kanyang negosyo. At syempre madagdagan mga kabangsamoro yung kanyang capital at yung kanyang mga paninda. Ayan mga kabangsamoro, panoorin po natin itong mga estudyante ng mula sa Talitay, Maguindanao. 96 student of Talitay, Maguindanao nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa MSSD. Panoorin po natin mga kabangsamoro ang kanyang short video. MSSD BARM at your service. Assalamualaikum mga kabangsamoro. Sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development sa probinsya ng Maguindanao, matagumpay na naisagawa ng MSSD Talitay ang payout ng Angat Kabataan tungo sa Karunungan o ABACA program sa 50 na elementary at 46 naman sa high school students. Ang payout ay naganap sa MSSD Municipal Office ng Talitay, Maguindanao del Norte noong March 1, 2024. Ang mga elementary students ay tumanggap ng tig 2,000 pesos at ang mga high school students naman ay tumanggap ng tig 3,000 pesos bilang kanilang tulong pinansyal na napaloob sa taong 2023. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare Officer na si Aisa Basar, katuwang ang kanyang Social Welfare Assistant sa tulong na rin ng mga para-social workers, municipal links at women-friendly space facilitators. Ang ABACA program ay isang regular na programa ng MSSD na napapaloob sa Family and Community Welfare Program o FCWP, kung saan layunin ng programang ito na tulungan ang mga indigent na estudyanteng nag-aaral sa pampublikong paaralan at scholar ng pangpribadong paaralan upang magamit nila ang tulong pinansyal para pandagdag sa kanilang pambayad sa kanilang tuition fees at pambili ng mga gamit para sa kani-kanilang school projects. Ang MSSD ay patuloy pa rin sa pagsasagawa ng ABACA payout sa iba't iba pang munisipyo ng Maguindanao del Sur at del Norte. Aasahang matatapos ang mga aktibidad na ito bago matapos ang buwan ng Marso. At yan ang balita mula dito sa MSSD Talitay, Maguindanao del Norte. Sa ngalan ng MSSD Maguindanao Provincial Communications Team, ako po si Johan Faris O. Sapalon, Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. MSSD BARM at your service. Assalamualaikum mga kabangsamoro. Nagsagawa ng inclusive orientation ng MSSD sa pangunguna ng Center for Persons with Disability para sa isasagawang training course program sa 92 na enrolled na mga batang may kapansanan noong February 23, 2024. Nahahati sa 5 kategorya ang training course program ng mga trainees kung saan ito ay base sa level ng kanilang pangangailangan. Ang functional literacy ay may 24 trainees at may 4 na level. Ang social preparatory ay may 50 trainees at may 2 level. Ang basic cooking ay may 7 trainees. Ang basic massage therapy ay may 4 na trainees at 7 trainees naman sa computer literacy. Matatandaan na nagkaroon ng turnover ceremony noong November 3, 2023 kung saan ang MSSD na ang bagong mangangasiwa sa Center for Persons with Disability. Sa panayam kay Brian Abdullah, ang head ng Center for Persons with Disability, binigyang diin nito ang mga nakahanay na plano ng center para sa mga batang may kapansanan upang mas holistic ang mga interventions na nararapat para sa kanila. So nagkaroon po ng turnover from Region 12 to MSSD BARM last November 3. So this is the first time na mag-ooperate po yung center natin under the MSSD, and we have this new set of employee na we are also capable na mag-provide tayo ng training sa ating mga PWDs. So yun po, currently we have 92 po na mga PWD na naka-enroll dito, nag-undergo ng training, and we are also hoping na makapag-provide pa tayo ng more training courses for our PWD. At yan ang ating balita mula dito sa Center for Persons with Disability dito sa lungsod ng Cotabato City sa ngalan ng Regional Communications Team. Ako po si Faris Usman Yunos ng Bangsamoro muna, MSSD at your service.
MSSD para sa Bangsamoro. Yan po mga kabangsamoro yung mga balita ng mga comms team ng MSSD. Tayo pa magbabalik mga kabangsamoro para ipagpatuloy naman natin yung ating talakayan, yung mga activity mismo ng Ministry of Social Services and Development mula January taong 2024. Ayan mga kabangsamoro, representative from local government unit, Bangsamoro Government's Ministries and Offices. Kasama na po yung mga civil society organization and 90 beneficiaries from municipality of Bubong, Ramin, and Buadipuso, Bundong attended the event to assess the need of all stakeholders involved and rank the need based on their urgency. So yan po mga kabangsamoro, conducted po yan doon po sa sinabi ni First Provincial Social Welfare Officer ng Lanao del Sur si Bay Yasmira Pangadapon. Kanya pong sinabi mga kabangsamoro, we conduct this activity annually to hear the suggestion of our stakeholder from the grassroots communities. With their help, we can further improve the delivery of our programs and services for our beneficiaries. So, ibig sabihin mga kabangsamoro ay kabilang doon sa isinagawang lahat ng mga representative mga kabangsamoro ay para doon sa mga suhestyon doon sa mga suggestion ng mga benepisaryo doon sa mga grassroots communities kung papaano pa ma-improve yung mga serbisyo mula sa MSSD at ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre, kabilang din doon mga kabangsamoro yung among the top recommendation during the consultation were the establishment of dialysis center near the poor communities of the provinces mga kabangsamoro. Strengthening campaign against child labor, allocating additional support for persons with disabilities, mga PWD, and establishing more birthing facilities for pregnant women. Siyempre, creating more livelihood opportunities for indigent household and ending malnutrition among children. So, kabilang po yan mga kabangsamoro sa mga panawagan o di kaya yung mga programa na sinisikap ng MSSD. Siyempre, kabilang doon mga kabangsamoro, with the social services sector is one of the priorities yung Bangsamoro government allocated 3 billion for MSSD this year Ibig sabihin ay taong 2024 yan po yung 3 billion na budget ng MSSD at tumaas po yan mga kabangsamoro kumpara dun sa budget ng 2023. Kasi nung 2023 mga kabangsamoro, ang allocation budget lamang ay sa 2.9 billion. So ngayon ay umabot po ng 3.7 billion pesos. So kabilang doon mga kabangsamoro, doon sa budget ng 2025, the Ministry of Finance and Budget and Development o MFBM said the budget proposal from the Bangsamoro government ministries and offices and agencies are expected to be anchored on more concrete program plans and design that outline kay procurement and implementation milestone mga kabangsamoro. So yan po yung MFBM mga kabangsamoro. Siyempre sila po yung nag-allocate o nag-accommodate o nagbibigay yung mga record ng mga budget ng every ministry of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan po mga kabangsamoro, sa puntong ito magko-commercial break muna tayo. At sa ating pagbabalik yung usapang MSSD pa rin mga kabangsamoro. The President of the United Bangsamoro Justice Party, the Chief Minister of the Bangsamoro Government,
ladies and gentlemen, I present to you the Honorable Ahod Al-Hajj Murad Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Umaga pa rin. Magandang umaga pa sa inyong lahat. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, in behalf of the party, yung Bangsamoro Justice Party, we welcome you all and we extend our gratitude sa inyong lahat sa pagdalo dito sa inauguration ng Office of the Vice Chairman ng party at saka yung pag-take oath ng mga new members in the party. So maraming salamat sa inyong lahat. Kami ay nagagalak dahil nakita namin na sunod-sunod na marami ang humihingi na magka-take oath sa ating party. Alhamdulillah. Marami na ang nag-request, mga mayors, mga iba't ibang mga government officials ay nag-request na magka-take oath na rin. So, maybe later we'll be scheduling series of oath-taking dito sa kasi maraming gustong magpa-membro sa Justice Party. Unang-una, gusto kong i-explain sa inyo ang mabuti kung bakit itong party natin ay tinawag na ang main advocacy is yung word na justice. Yung word na justice is very inclusive. It is very inclusive. And that is the dream of everybody. Lahat tayo ay yun ang pinapangarap na magkaroon ng justice. Alam natin na maraming mga injustices na nangyayari. So ito yung struggle natin, mawala yung lahat ng mga injustice na nangyayari at ang magiging plataforma ng ating gobyerno will be justice na translated into moral governance. Moral governance. So, alam nyo, kung titignan ninyo, yung justice at saka yung moral governance, yan din ang prinsipyo ng struggle natin. Our struggle o yung jihad natin is yun din ang ating objective, magkaroon ng justice, magkaroon ng moral na pagpapatakbo ng gobyerno. So that is our objective. And that is the objective of the struggle of the Bangsamoro. So, we are hoping na dahil dito, magkumpleto natin na meron tayong moral governance na nandyan at saka mayroon tayong political party which is advocating for justice sa lahat. So itong justice is not only for a certain group. Justice for all. Yung lahat ay kasi kung titingnan ninyo ang Islam, pakikita ninyo na very inclusive.
mayroong provision for non-Muslim, mayroong provision for Muslim, mayroong justice for Islam, Muslim, mayroong justice for non-Muslim. So, yan ang ating guideline. Yan ang ating guidelines. So, hinihiling namin sa inyo na lahat tayo ay talagang kung totoo na ay gustong mag-membro sa party na ito, we hope na everybody will advocate for real justice. Walang opresyon, walang pagpapili, walang pinipili, kundi lahat ay pantay-pantay. Inshallah. So yan ang justice na gusto natin na may taguy. Inshallah. So kaya kung titingnan ninyo, ang welcome dito ay hindi lang sa party, ay hindi lang yung mga Muslim. Lahat kayo, maybe Christians or non-indigenous people, you are most welcome to join the party. Dahil ito ay hindi religious party. Although, yung justice na itinataguyod nito is also yung din ang itinataguyod ng Islam, yung justice. So, yun ang ating prinsipyo, justice for all and equality of all. So yun ang ating advocacy, inshallah, dito sa party. So, sa ngayon, yung party natin will now be facing challenges in this coming 2025. Alam natin na magkakaroon ng election, the first election na mayroon ng parliamentary election. Kasali na ang parliamentary election. So alam natin na yung proseso sa election sa parliamentary, dalawa ang bubutuhan. Isa yung party, parang party list, at saka yung kandidato ng party sa mga district candidates. So, yun ang kailangan na pabutuhan natin as party member. We will vote for the party, the Bangsamoro Justice Party. Iboboto natin at ang dami ng boto na makukuha nito will translate to the representation in the next Bangsamoro government, yung membro ng parliament. Pati na rin yung mananalo sa mga district ay that will also be translated into the member of the membro ng parliament. So, ito yung kailangan natin na kailangan natin na yung UBGP will become the majority party sa darating na 2025 parliamentary election. Kasi, inshallah. Kasi kung hindi tayo makakuha ng majority, then that will translate na iba na ang hindi na UBGP ang dominant party na mamumuno sa next government. We hope na yung UBGP will be the next leadership din sa susunod na gobyerno natin sa Bangsamoro after the 2025 election, inshallah. So, yun ang struggle natin ngayon na alam nyo, palagi natin sinasabi na itong struggle natin ngayon is still a continuation of the jihad. Kasi yung jihad is, actually the meaning of jihad is struggle. So, itong struggle natin is in line with our struggle, the struggle of the Moro Islamic Liberation Front. The struggle of the party is going into the
struggle of the Moro Islamic Liberation Front. Kaya nga ang advocacy natin dyan is yung justice. Kasi yung justice, if implemented, yan din ang Islam, yung justice. Because Islam is a justice to mankind. So yun din ang gusto natin na ma-implement ay yung justice na kailangan natin na magkaroon ng tunay na justice sa pamumuno, sa pag-gobyerno, sa lahat ng bagay ay magkaroon tayo ng tunay na justice. So, the government will not be owned by certain group only. The government will be owned by the people. The services of the government will not be directed doon lang sa mga ibang mga tao. It will be directed to everyone in Saoba. So yun ang ating advocacy. And that is why we are advocating yung moral governance. Because moral governance will implement the moral values ng lahat ng moral values ng Islam at moral values ng iba pang mga relihiyon na existing sa atin. So that is our advocacy. So this is the first election that you will be responsible in placing what will be the next government in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So inaasahan namin na lahat kayo ay magiging kasama namin na itaguyod ang advocacy ng Justice Party, advocacy ng moral governance, at mananatili pa rin ang ating gobyernong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bunga ng ating struggle, yung pa rin ang mananatili na ang United Bangsamoro Justice Party ang magiging leadership sa susunod na gobyerno natin in Saoba. So yan ang hinihiling namin sa inyo. So are you willing to work very hard in order that we can achieve itong pan natin? Inshallah. Okay. So maraming salamat sa inyo, and we hope na mag-succeed tayo with the help of Allah, with the help of God. Inshallah, we will succeed. Ang intention natin ay maganda, hindi pang sarili, kundi para sa lahat. Justice for all, moral governance sa lahat. So yun ang ating advocacy. So thank you very much sa pag-attend ninyo, and we will be having more gathering inshallah hanggang noon sa 2025 na election. Inshallah. So, ang party natin ngayon is already officially registered at saka kasama na rin. And then meron din tayong we have officially have a parang tactical alliance with the Partido Federal ng Pilipinas, the Party of the President. Tinawag natin na tactical alliance kasi under the electoral code, hindi tayo pwedeng mag-alliance sa national party. So, yun ang napagkasunduan with the President of the party na tactical alliance with the Partido Federal ng Pilipinas, which is the party of the President. And inshallah ta'ala, we are assured na susuportahan nila tayo this coming
2025 election. So hanggang dito na lang. Thank you very much. Congratulations sa inyo yung mga bagong nag-take off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Siyempre maraming salamat din ano. At shout out po mga Kabangsamoro sa ating mga listeners and viewers ano, sa inyo pong lahat ano. Hindi ko na po kayo iisahin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at siyempre mabuhay po yung araw nyo ngayon, ang inyong araw ng Lunes ano. Sa ngalan mga Kabangsamoro ng BMNCO sa pamumuno po yan ni Sir Tuwalid Alfonso, Executive Director Mampay Diaz Samanudi Akmad at ang ating mga kagapay sa technical side, Sir Hasanuddin Singgon and Ustad Mohamedin Sulaiman, si Ma'am Sahara Saban and Ma'am Hasna Bakol ano. At syempre ako rin po yung inyong host ngayong araw, Dato Mi Neskak. Maraming salamat and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.